Binabati ang host sa kanyang muling pagsilang bilang si Sun Wukong. Kasalukuyan ay nasa yugto ng espiritual na bato. Sun, anong ulo mo? Ayoko talagang maging bimawen ah. Itong unggoy na ito ay pinagsabihan na ng mga Diyos at Diyosa bago pa man siya isilang. Kumuha ng kayamanan sa Dragon Palace. Noong panahong iyon, gaano nakatagal nag-aral ang unggoy? Kahit gaano pa kahirap ang kalagayan ng lahi ng dragon. Bilang isa sa mga tatlong sinaunang lahi ng Hong Huang, kaya niyang malunod siya sa isang pagbahing. Alam namang mahilig ang unggoy sa mga peach. Pero pinabantayan pa ang unggoy sa hardin ng mga peach. Hindi ba't malinaw na iniaalok ito sa kanya? Mas malinaw pa ang plano para nakawin ang elixir ng mga Diyos. Ano bang antas si Taisiyang Laojun? Hindi ba't kahit anong unggoy ay hindi makakakuha ng elixir? Tungkol sa pagwawala sa langit. Mas lalo pang isang grupo ng mga aktor na parang Oscar-winning ang galing sa pag-arte. Lahat ng ito ay pawang mga palusot lang. Napansin na ng host na mahusay siyang mag-aral tungkol sa mga palusot. Matagumpay na nabind ang walang katapusang sistema laban sa mga palusot. Grabe! Ang sistema ng cheat code ay espesyal na pangkontra sa mga palusot. Ngayon, naglabas na ang host ng unang utos. Host, mag-reverse ng trope, ipinanganak ng 500 taon na huli. Gantimpala sa misyon, dakilang kataas-taas ang katawan. Word, ilabas mo. Ang banal na katawan ng pagsasanay mula sa walang katulad na sinaunang panahon. At may ganitong magandang bagay pa. Pakiusap, piliin kung tatanggapin mo ang misyon na mag-reverse ng trope. Tanggapin, kailangang tanggapin. Ipinanganak ng 500 taon na huli. Kapag lumabas na siya, tiyak na magiging walang kapantay. Mangyaring mag-relax at matulog, host. Ang sistema ay mag-aayos ng iyong katawan. Ang espiritual na bato na unggoy ay isisilang bukas. Dapat umunlad ang aming budismo. Matagal nang inihahanda ang daan patungong kanluran. Sa wakas, magsisimula na ang paglalakbay. Gintong Ud, katatapos mong pumasok sa malaking pintuan gamit ang kaliwang paa. Talagang hindi mo iginagalang ang Buddha ko. Pinaparusahan kita na maranasan ang 10 siklo ng muling pagkabuhay sa mundo. Namo Amitabha. Ang kalangitan ay nagsusulong, ang Buddha ko. Magaling. Darating na ang takdang oras. Mag-ikot ako sa palasyo ng langit. Mag-cooperate tayong lahat. Naiintindihan ba? Ang daan ng langit ay nagtataguyod ng budismo. Kailangan pa tayong mga Diyos ng tao mula sa langit na makipagtulungan. Talagang nakakainis. Lene. Ibigay na ang utos. Magkakaroon ng paglabas ng bato na unggoy. Gawin mong mas matindi pa ang sigaw ng mga demonyong yan sa ibaba. Magkaisa tayong lahat. Ayos, sa pagkakataong ito magagamit natin si Stone Monkey. Para sirain ang mga kalokohan natin noon. Ano ba talaga ang nangyayari? Bakit hindi pa lumalabas yung unggoy? Nagpahuli ba siya sa tulog? Bakit wala pang kilos si Buddha? Ano bang nangyayari sa Buddha? Sana nga'y umusbong ang budismo. Pero ganito ang sitwasyon. Paano ko ba alam yan? Ang mga lihim ng langit ay talagang natakpan at binago. Ang petsa ng insidente ay naging 500 taon mula ngayon. Sino ba ang may ganitong katapangan? Na maglakas loob na labagin ang kalooban ng langit. Hadlang sa pag-unlad ng budismo. Ay! Gintong Suso. Nanganak ka ng maaga. Hahaha. Mga kapatid, oras na. Ay, angat na. Diyos ko, anong uri ng demonyo ang lumitaw? Bakit ganito kalakas ang ingay sa tatlong mundo? Mata ng 1,000 milya at tainga ng hangin. Kayo, agad na alamin ang katotohanan. Mahal na hari. Ipinapaabot ko sa mahal na hari. Medyo maaga tayo kumilos. Wala pang ingay sa ibaba. Palagi kang nandito sa eksenang ito. Nakakatakot talaga. Ay, sayang lang ang effort ko. Ha? May nangyaring di inaasahan. Kakalamang kong naisip. Ang paglabas ng banal na bato monkey. Kailangan ng 500 taon. Hahaha. Anong nangyayari dito? Bakit hindi pa isinisilang ang unggoy? Kung hindi siya lalabas, wala nang mananagot sa mga kalat na nasa ating talaan ng buhay at kamatayan. Wala nang magdadala ng pasanin. Ding, ang host ay lalabas ng 500 taon na huli. Natapos ang hindi karaniwang misyon. Gantimpala, Ancient Supreme Body. Sistema. Kailan ako isisilang? Bukas. Unang sinag ng purpura sa silangan.
没听说过，小小的弼马温，一个管桃园的猴头，妄想去瑶池富贵，真是做梦。告诉你那玉帝老儿，他看不起俺老孙，倒要叫他看看，俺老孙可不是好欺负的。Anong nangyayari? Ang palasyo ay nanginginig. Hindi pa ako nakakita ng ganitong pagkagulat sa langit. Tingnan niyo ang kanyang mga mata, kumikislap ng ginto. Tila hindi siya isang karaniwang tao. Mukhang hindi basta-basta ang espiritual na unggoy na ito. Kakaibang inay ang kanyang pagdating. Sa kanyang paglabas, mayroon na siyang kakayahan ng isang Diyos sa lupa. Hindi nakapagtataka na nagdulot siya ng ganitong kakaibang pangyayari sa mundo. Talagang napakahusay ng talento sa pagsasanay. Ngunit ayos lang. Ito ay magiging hinaharap na Diyosa ng digmaan ng aking budismo. Mahal na emperador ng Jade, ang batong unggoy na ito ay tila isang likhang likas. Mula sa kanyang pagsilang, mayroon na siyang hindi pangkaraniwang kapangyarihan. Dapat ba natin hulihin siya? Huwag muna siyang alalahanin. Maghiwa-hiwalay na tayo. Tungkol sa mga bagay, sundin ang napagkasunduan natin sa Lingshan. Kaya't maghintay na lang tayo sa bato na unggoy na mag-aral. Talagang nakakagulat ang talento ng bato na unggoy. Ang daan ng langit ay nagtataguyod ng budismo. Ang ating budismo ay hindi mapipigilan. Maghiwa-hiwalay na tayo. Bumalik na bawat isa at ihanda ang mga kagamitan. Sa oras ng pagtatanghal. Nag-aalaga ako ng sapatos. Gusto ko lang sanang tumalon mula sa bato. Sino ba namang nakakaalam na bigla akong tatalon pataas? Ano bang nangyayari dito? Paki-check ang iyong attribute panel. Sobrang taas ng level ko ngayon. Hindi nakakapagtaka na kahit anong talon ko, sobrang taas. Sistema, masyado ba akong napansin kanina? Baka naman ako ay mapatay sa simula pa lang. Ang sistema ay matagal nang nagtatago ng mga lihim para sa host. Sa paningin ng iba, ang host ay parang isang likha mula sa sinaunang panahon. Sistema, ang galing mo talaga. Magandang unggoy, anong pangalan mo? May karelasyon ka ba? Bakit hindi kita nakita noon? Kahit anong unggoy dito, nakakabigkas ng tao. Pero anong ibig sabihin ng mukha mong puno ng pagnanasa? Ganoon na ba ka-open ang mundo ng mga Diyos? Wala ka bang tahanan? Pwede kang sumama sa akin pauwi. Sumali kayo sa amin. Takot na takot akong maipit niyo ako. Ako naman, sa nakaraan, tao rin ako. Kahit tumalon pa ako mula sa bundok, hindi ako sasali. Sa pagtataas ng buhay, simula nang hindi ako maging hari ng mga unggoy sa Water Curtain Cave. Sundan ang mga unggoy upang mahanap ang Water Curtain Cave sa Flower Fruit Mountain. Hindi maaaring maging hari ng mga unggoy. Ngunit maaaring magbago sa anyong tao. Gantimpala sa misyon 2, kataas-taas ang kaalaman ng universo. Ang pamamaraang ito ay para sa pagsasanay ng 600 trilyong selula sa katawan. Bawat selula ay maaaring sanayin upang maging isang mundo. Shit. Isang selula, isang mundo. Kung makakamit niya yon, anong klaseng santo ang magiging siya? Kaya kong patayin gamit ang isang daliri lang. Bakit hindi ka nagsasalita? Natural bang hindi ka mahilig makipag-usap? Ahem, ahem, ahem. Sige, babalik na ako sa'yo. Anong uri kang unggoy? Bakit ang ganda-ganda mo? Kasing ganda ka ng tao. Ang lakas mo naman. Gustong-gusto ko yan. Gusto kong makabuo ng pamilya kasama ka. Tingnan nyo. Mukhang mayungib sa likod ng talon. Sigurado akong napakagandang lugar niyan. Naalala ko sa orihinal na kwento, parang isang matandang unggoy ang nagmungkahi. Parang isang matandang unggoy ang nagmungkahi. Sino mang pumasok sa talon ay siya ring magiging hari. Kung ayaw mong makilahok, huwag kang magalit kung agawin ko ang eksena. Ngayon na wala tayong ginagawa. Bakit hindi tayo magpakabihasa? Sino ang may lakas na sumisid sa talon upang hanapin ang pinagmulan? At hindi masaktan paglabas. Siyang ituturing naming hari. Sino ang makakatawid dito sa taas? Sobrang delikado nito. Talagang nakakuha ako ng atensyon sa palabas na ito. Pero itong mga unggoy na ito, wala ni isa sa kanila ang masigasig. Mukhang kailangan kong tulungan sila. Lahat kayo, umalis kayo, ako na ang gagawa.
Nakakainis. Wala talaga akong silbi. Mukhang ang ating hari ng mga unggoy ay itinakda ng langit. Hari ng mga unggoy, hari ng mga unggoy, hari ng mga unggoy. Ahem. Talagang malas ang batong unggoy na ito. Nawala pa ang kanyang pwesto bilang hari ng mga unggoy. Kahit na ang batong unggoy ay likas na matalino. Ngunit hindi pa siya nakakaranas ng anumang pagsasanay. Normal lang na magkamali ang unggoy sa mga bagay-bagay. Ngunit hindi ko alam kung may epekto ito sa mga kaganapan sa kanlurang paglalakbay. Hahaha. Magpatuloy tayong magmasid. Sundin lang natin ang normal na proseso. Kung may pagbabago, sila na ang mag-aalala sa kanlurang grupo. Bakit nga ba tumatawa ang bodha? Kakatapos ko lang alok yung bato na unggoy na mahina ang pagkakahawak, nadulas siya. Nawalan siya ng posisyon bilang hari ng mga unggoy. Ayaw ng bato na unggoy maging hari. Baka umalis siya sa bundok ng bulaklak at prutas. Makakaapekto ba ito sa mga plano sa hinaharap? Walang problema. Nakikita ko na ang kapalaran ng matandang unggoy ay tapos na. May paraan na siya para mamatay. Pumunta ka sa ilalim ng mundo at ayusin mo na. Pagkatapos, itulak mo na ang mga bagay na ito upang umusad. Naiintindihan ko po. Magandang araw po, mahal na hari. Kayo pong lahat, mga minamahal na tagapayo, ay tunay na nagdusa para sa akin. Talagang karapat-dapat ang hari na ito sa papuri. Ang ibang mga halimaw na hari ay may mga pangalang kilala. Pero ikaw, hari, magpasimula ka na rin. Tawagin mo na lang siyang Rey ng Ahas. Anong tingin mo? Hahaha. Matanda na ako. Pero tinatawag pa rin akong Rey ng Ahas. Medyo nakakahiya na yata. Pwede na lang tawaging matandang ahas. Mas bagay naman ito. Hari ng mga unggoy. Yun. Sa tingin ko, hindi ito tama. Ang ating hari ng mga unggoy ay isang titulo. Ang unang henerasyon ng hari ng mga unggoy ay hari ng mga unggoy. Sa susunod na bawat henerasyon ng hari ng mga unggoy ay magiging hari ng mga unggoy din. Hindi ba mas mabuti ito? Ding, matagumpay ang misyon. Nagsimula ang sistema ng pagbabago ng anyo. Gantimpala sa misyon 2. Kataas-taasang universal na kasanayan. Mambo. Shit. Sistemang ito, babae ka pala. At bakit parang kamukha mo ang isang matagal ko nang kakilala? Sige, tatawagin na lang kitang Little Horse. Okay naman ang Little Horse. Kaya ang sistemang ito ay magbibigay ng bagong misyon sa host. Hindi ka pwedeng umalis sa Huagushan sa loob ng 3 taon. Huwag magpanggap na mag-aaral sa kahit sino. Gantimpala sa misyon, ang 72 pagbabago ng Earthly Fiend. Cloud of Transformation. Ang ganda nitong misyon. Hindi mo na kailangang magpanggap na mag-aaral. Nandito na rin ang mga nasa orihinal na kwento, hindi ka maubusan. Perpekto. Malugod na tinanggap si Avalokitesvara. Hindi na kailangang mag-alala si Qin Chujiang. May kailangan akong iparating sa'yo. Anong kailangan ni Avalokitesvara sa akin? Kahit na si King Sitigarbha sa Buddhism ay nasa ilalim din ng lupa. Pero sa totoo lang, ang underworld ay nasa pangangalaga pa rin ni Emperor Di. Hindi ko alam kung ano ang kailangan ni Master Avalokitesvara sa akin. Dapat mong malaman, maraming pagbabago sa paglalakbay sa kanluran. Kaya nais kong maglagay ng ilang peke sa buhay ng bagong hari ng ahas. Ng Son Wukong, Guru Guanyin. Mukhang mahirap itong gawin. Kung malaman ito ng Jade Emperor, kahit ang Great Emperor ng Fengdu ay hindi ako mapoprotektahan. Maaari na nating isaalang-alang na may utang akong loob sa'yo. Ayos lang ba? CJ. Sa relasyon natin sa Budismo, hindi ba't masyado ng formal ang mga sinasabi? Tara na. Pumasok tayo sa loob at mag-usap ng masinsinan. Tungkol sa mga bagay na sinabi mo, inutusan ko na si Guanyin na asikasuhin ito. Ang bato ng liwanag ay nahuli ng 500 taon sa paglabas. Hindi na natin siya dapat hayaan sa bundok ng bulaklak at prutas na sayangin ang oras. Aayusin ko agad ang mga tao. Papasukin ang bato ng suso sa bundok ng Fangsuan para mag-aral. Sa loob ng 3 taon, tiyak na makararating siya sa bundok ng Fangsuan. Mabuti na rin yon. Babalik na ako at maghihintay ng magandang balita. Hala, tulungan niyo ako. Pumanaw na ang hari. Huwag kayong masyadong mag-alala. Ang matandang unggoy na hari at ang kanyang paniki ay pumanaw lang sa natural na pagtanda. Huwag kayong malungkot. Anong balak mong gawin? Matulog ka na ulit. Maaga pa ang oras ngayon. Bakit hindi natutulog?
Namatay na ang matandang hari ng mga unggoy. Susunod na tiyak ay ang halalan para sa susunod na hari ng mga unggoy. Bakit parang walang ambisyon itong batong unggoy? Ano sa tingin niyo? Sino ang dapat maging susunod na hari ng mga unggoy? Ako. Sa tingin ko, mas mabuti pa rin sundin natin ang dati nating paraan. Sino ang makakatalon mula sa ibaba ng isang bagsak lang? Siya ang magiging bagong hari ng langgam natin. Maaaring epektibo ang paraan na ito. Pero sa tingin niyo, sino ang kayang gawin ito? Sa tingin ko, yung batong unggoy. Pwede nating subukan siya. Sandali lang kayo. Aalis na ako para tawagin siya. Bato ng unggoy. Basta makatalon ka mula sa ilalim ng talon papunta sa butas. Sasambahin ka naming hari. Nga. Kung makatalon ka, kahit gaano ka kagaling. Hindi na ako tatalon. Nadapa ako kahapon. Masakit ang binti ko, hindi na ako makatalon. Hindi tama. Kausap kita kan kaninang umaga. Hindi ba maayos naman? Itong inang unggoy, tiyak na isang espiya. Kung hindi galing sa langit, galing sa bituin. Ay, ang sakit. Hindi ko rin alam. Kakabalik ko lang at natulog ulit ng kaunti. Nagsimula nang sumakit ang mga binti. Nagawa ng host na baliktarin ang sitwasyon. Nakuha ang 9-turn golden pill. Naku, 9-turn golden pill. Kailan ko naman baliktarin ang sitwasyon? Sino bang nagbaliktad sa sarili niya? Sandali lang. Yung ina na unggoy na nagpasiklab kanina lang. Naglagay ng bitad para mahuli ako. Kung gusto nilang lokohin ako. Pwede rin naman akong gumamit ng panlilin lang para manalo. Di ba't ito na yung aking espesyal na karanasan? Ano ba talaga ang nangyayari sa batong unggoy na ito? Bakit ang weird niya? Malaki ang pinagkaiba sa inaasahan kong ugali. Pasensya na, gwapong unggoy. Kanina, hindi ko alam na masakit ang iyong binti. Hinila pa kita ng mabilis. Walang anuman, hindi kita sinisisi. Ay. Shit, pinapraning mo ako dito. Hindi ba't sabi mo masakit ang kanang paa? Bakit naging kaliwang paa na? Lanan. Sa labas ng Water Curtain Cave, nagsimula ang labanan ng mga unggoy para sa trono ng hari ng unggoy. Sa isang iglap, naging magulo ang eksena. Lahat ay nagkakasakitan, duguan ang ulo. Sa huli, isang matandang unggoy na iginagalang ang lumabas. At naging hari ng unggoy. Kakatapos lang ng alitang ito. Mga kapatid, bagong hari. Tawagin niyo na ang tao. Ang ating bagong hari ay pumanaw na naman. Anong nangyayari? Pumanaw na naman. Talagang delikado ang maging hari ng mga unggoy. Ang hari na ito, namatay din ba sila sa katandaan? Bakit hindi sila namatay ng maaga o huli? Naging hari lang at namatay na. Kaya ba sinumang maging hari ay mamamatay? Baka may isa sa atin na may masamang balak. Gusto lang maging hari kaya pinatay ang dalawang hari. Ahem. Sa tingin ko, si Howdy at si Howku ay namatay sa katandaan. Hindi sila na poison. Wala rin silang sugat. Imposible na pinatay sila ng tao. Siguradong namatay sila dahil sa katandaan. Sa tingin ko, sa pagkakataong ito, dapat tayong pumili ng isang batang malakas na hari ng mga unggoy. Bakit kailangan ng batang malakas? Sa tingin ko, kailangan nating hanapin ang isang matandang hari ng mga unggoy na may mataas na dangal. Kung pipili ng isang matandang hari ng unggoy, hindi magtatagal. Mamatay din ang matandang hari ng unggoy. Mas mabuti pang pumili ng isang batang malakas na hari ng unggoy, para mas mahusay na maipangunahan ang lahat. Hindi ba't sa tingin niyo mas mabuti ito? Tama. Ang batang malakas na unggoy ay mas matagal ang buhay. Magandang ideya. Iminumungkahi ko na ang bagong hari ng unggoy. Ay ang inang unggoy na nagbigay ng suhestyon kanina. Ikaw ang nagtangka na gawing hari ng unggoy ako. Huwag mong sisihin ako. Itulak kita sa trono ng hari ng unggoy. Bakit siya ang magiging hari ng unggoy? Hindi kami sang-ayon. Maliban na lang kung meron siyang katangiang hinahangaan natin. Una sa lahat, hindi takot mamatay ang inang unggoy na ito. Pangalawa naman, yung ideya ay galing mismo sa inang unggoy. Siguradong ang inang unggoy ang magiging hari ng mga unggoy. O baka naman, hindi rin kayo takot mamatay. At gusto ninyong maging hari ng mga unggoy. Bigla kong naisip na may katwiran ang sinasabi niya. Sa tingin ko, mas bagay ka. Ikaw na lang. Lanan. Ay, bakit nakatayo lang kayo dyan? Bakit hindi niyo pa pinapansin ang bagong hari ng unggoy?
Sinasamba ng batong unggoy ang hari. Bumati sa bagong hari. Naway magtagal ang buhay ng hari. 反套路 Matagumpay ang baliktad na plano. 九转金丹成二。 Tapos na, tapos na. Kung kumalat ang balitang ito, hindi ba ako magiging katatawanan ng lahat ng Diyos sa tatlong mundo? Hindi, hindi pwede. Hindi rin ako magiging hari ng mga unggoy. Hindi na maganda, hindi na maganda. Tawag na, tao. Ang ating bagong hari. Ay pumanaw na naman. Diyos ko, napakabahala nito. Tatlong hari na ang nawala. Gawin na lang natin ito. 这样吧，不要再 Huwag na tayong pumili ng hari ng unggoy. Masyadong delikado maging hari ng mga unggoy. Sino ba talaga ang gumagawa ng kalokohan na to? Naging hari ng mga unggoy ang espiya, pero namatay din siya. Kung hindi lang dahil may misyon ako sa sistema, hindi pa ako pwedeng umalis sa bundok ng bulaklak at prutas. Matagal na sana akong tumakas. Naku, delikado. Hindi ko alam kung saan nanggaling ang mga halimaw na yon. Sinasabi nilang agawin nila ang aming lungga. Ang leader na lobo espiritu ay sobrang lakas. Nasugatan na niya ang maraming tao sa amin. Lahat ng unggoy sa loob, lumabas kayo lahat. Lene, ngayon, ang lungga na ito ay pinangungunahan ng tatlong lalaki para sa koleksyon. Kung hindi, huwag magtaka kung magpaputok si Lobo ama ng baril at magwawasak. Ito ang iyong hinahanap na yungib. Ito ang iyong hinahanap na butas. Mga mababahong unggoy. Kung may lakas kayo, bumaba kayo at makipag-isa kay Lobo. Ngayon, maghahasik ng lagim si Lobo. Huwag matakot. Sama-sama tayong lalaban. Protektahan ang ating yungib. Mahal na hari, pakiusap, patawarin mo kami. Sila ang nagpilit sa amin na dumating dito, ang asong lobo. Huwag niyo kaming patayin. Narito ako, Ibodha. Ganito na ba ako kalakas? Ang asong lobo ay ako mismo ang pumili. Ang kanyang kakayahan ay kalahating hakbang na patungo sa Diyos. Napatay siya ng bato na parang wala lang. Mukhang papasok na ang lobo sa antas ng mga demonyo at Diyos. Ngunit sa harap ng bato, wala siyang magagawa. Nabugbog siya ng isang bato. Hindi pa nga nag-ensayo ang batong unggoy. Ganito na siya kalakas. Umiral, mahal na emperador. Katatapos lang ng batong unggoy na gumamit ng bato. Nakatagpo ng isang lobo na demonyo na malapit nang pumasok sa antas ng Diyos-Diyosan. Ang batong unggoy ay isang likha ng kalikasan. Sa kanyang paglabas, siya ay may antas ng Diyos sa lupa. Kahit na hindi pa siya nag-aral. Hindi nakakagulat na talunin ang isang Diyos sa lupa o langit. Ipagpatuloy niyo ang pagmamasid. Talagang nagmamalaki ang Buddha na ito. Ang batong unggoy ay may buhay na hindi bababa sa libu-libong taon. Paano nangyari na makalipas ang 3 taon, pupunta kayo dito para magpa-eskolar? Kailangan kong kausapin si Rulay para sa isang paliwanag. Sinasabi ninyo kung sino talaga kayo. Bakit niyo kinuha ang aming lihim na lugar? Mayroon pa bang malakas na halimaw dyan? Kami ay mga tripol na tulong. Nabalitaan ng aming hari na. Nakita ng grupo ninyo ng mga unggoy ang isang sagradong lugar. At pinadala ang 3 dakilang hari para tingnan kami. Ang dakilang hari at ikalawang dakilang hari. Mas malakas sila kaysa sa 3 dakilang hari. Sinasabing marunong pa sila ng mahika. Uy, lahat mag-inay muna tayo. Kung hindi, ibigay natin ang water curtain cave sa kanila. Hindi, patay na ang kanilang 3 dakilang hari. Kahit na ibigay natin ang magandang lugar, hindi pa rin nila tayo palalayasin. Sige, labanan na natin sila. Tama. Kung hindi, labanan na lang natin sila. Laban na. Kaya simulan na natin ang paghahanda. Magandang lugar ang yung water curtain cave. Madaling depensahan, mahirap atakihin. Pwede na nating maagang maglatag ng mga patibong. Naku. Ang talino ng mga unggoy na ito ay napakataas. Kaya hindi nakapagtataka na sa orihinal na kwento, ang batang ahas ay nakapamuno sa mga unggoy na harapin ang mga mandirigmang langit. Mukhang ang mga unggoy sa bundok ng bulaklak at prutas ay hindi rin basta-basta. Sinasabi nyo,
na si pangatlo ay nag-enjoy ng mag-isa. O may nangyaring hindi inaasahan. Tingin ko ayaw na ni tatlong hari na bumalik dahil masyadong maganda ang lugar. Ay. Naku. Sino ang naghukay ng ganito kalalim na butas dito? Diyos ko. Bakit ang daming patibong? Kung lahat ng mga halimaw ay ganito katanga. Sobrang dali lang ng daan patungong kanluran. Para bang umiinom lang ng malamig na tubig. Kayo, mga unggoy. Nagkaroon ng lakas ng loob na dayain si Ginoong Lobo. Ngayon, puhubaran ko kayo ng bala. Gumawa ng balahibo ng unggoy na quote. Itong mga mekanikal na bitad ay sapat para sa ilang maliliit na demonyo. Ngunit para sa ganitong antas ng lobo na hari, hindi pa rin sapat. Sobrang galing. Itong lobo na demonyo. Kahit na ang karaniwang mga espada ay hindi makakasugat. Nabaril ang katawan ko sa isang ordinaryong bato. Ang batong unggoy na ito ay may ganitong lakas. Kaya nitong butasin ang katawan ng mga halimaw sa parehong antas gamit ang karaniwang bato. Kahit na ang mga tulad ni Erlang Shen na naging banal sa kanilang katawan. Hindi ito magagawa bago mag-ensayo. Hindi ba't ang batong unggoy na ito ay lumabas mula sa bato? Mayroon bang likas na kakayahan na may kaugnayan sa bato? Kaya siya ay ganito kalakas. Nakakainis. Papatayin ko ang mga unggoy na ito para sa paghihiganti ng pangalawa at pangatlong kapatid. Mga bata, dalhin niyo ang mga sandata. Sumama kayo sa akin para patayin ang mga mababaho at unggoy. Hindi ko alam kung narito pa ang nakatatandang nagbato ng bato. Kung nandito siya, maaari mo bang sabihin sa amin kung kaya mong labanan ang Lobo King? Sa ngayon ay nagtatago muna tayo at tahimik na nagpapalakas. Pagkatapos ng 3 taon, kapag nakuha na natin ang mga supernatural na kakayahan, ipapasa natin ang 72 pagbabago at ang Cloud of Duration sa mga unggoy sa Mountain of Flowers and Fruit. Ay, dahil hindi na nandito ang nakatatandang iyon. Sundin mo na ang sinabi ko dati. Ilipat na natin lahat. Huwag, makipaglaban tayo sa kanila. Hindi tayo alis, hindi tayo alis. Makipaglaban tayo sa kanila. Sa totoo lang, sa palagay ko, patay na yung 2 lobo na demonyo sa unahan. Yung nasa likod, hindi naman siguro ganoon kalakas. Tumakbo na, kung hindi, huli na ang lahat. Gustong tumakbo. Ngayon, puputulin ko ang mga ulo ng grupong ito ng mga unggoy para sa paghihiganti ng aking pangalawang kapatid at pangatlong kapatid. Kaya mo pang umiwas. Talagang minamaliit kita. Bato unggoy. Hindi mo ako maaring ganyanin. Ay naku. Sobrang sakit ng tama mo. Naninira ka ba? Gusto mo bang mamatay? Nakakainis. Gusto kong mawala ang lahat ng mga unggoy na ito. Bitawan mo ako. Lahat kayo ay mga Diyos. Pwede bang maging mas mataas ang antas ng laban? Sugat na sugatan ako. Baka hindi na ako magtagal.
Pakiusapan ko kayong maghukay ng butas. Pwede ba akong ilibing dito? Hindi ka mamamatay. Siguradong gagaling ka. Hindi. Siguradong mamamatay ako. Bilisan nyo na, hukayin nyo na ako at ilibing. Pakiusap na. Gusto ko nang magpahinga. Sa tingin mo, itong batong unggoy, aalis ba sa Huagushan sa loob ng ilang sandali? Maaari kang maging kalmado. Walang problema sa ginagawa ni Guanyin. Itong bato na unggoy ay kaya lamang ang mga mababang demonyo. Kapag dumating ang panahon, mararamdaman niyang kulang ang kanyang kakayahan. Siyang aalis mula sa bundok ng bulaklak at prutas upang maghanap ng guro. Ayos lang iyon. Sana walang ibang mangyaring hindi inaasahan. Tungkol kay Jin Chanzi, ano na ang mga plano? Nakaikot na kami ng 9 na beses. Maaari na naming buksan ang 10 siklo anumang oras. Para sa pagpunta sa kanluran para sa sutra. Sa kabilang langit naman, halos handa na ang mga tao na kanilang inasikaso. Pagkatapos maayos ang plano ng ahas na baka, pwede nang ulitin ni Jin Chanzi ang 9 na beses na siklo. Para sa unang pagsubok sa kanluran. Kagalang-galang na hari. Mukhang nagkasama ang batong unggoy at ang aswang. Hindi mamamatay ang unggoy na yon. Magpatuloy kayo sa pagmamasid. Anong nangyari? Ipagpatuloy ang pag-uulat sa akin. Opo. Mali iyon. Noong mga nakaraang libro ng medisina na nabasa ko, sinasabi na ang batong unggoy ay napaka-healthy. Pero bakit hindi siya nagigising? Basta okay lang. Maaaring may mga sugat siya. Nahulog siya sa koma. Saklap. Sobrang hindi ka panipaniwala ng grupong ito ng mga unggoy. Bakit may nag-aalaga pa sa akin? Dapat sana ay magpanggap akong patay ng 3 taon. Para makumpleto ang misyon at saka lumabas. Ngunit ngayon, kahit gusto kong mamatay, hindi ko magawa. Astig. Nasaan ba ako? Buhay pa ako. Ang saya, nagising na si Shihao. Wala nang problema ang batong unggoy. Nagising na ang batong unggoy, wala na siyang problema. Sana all. Hindi ba't si Bei Jingjing ito? Hindi naman, di ba? Mukha ba akong pangit? Ayos ka lang ba? Nabigla ka ba? Hindi talaga ako natatakot. Kailangan kong sabihin, ang itsura niya ay astig talaga. Sobrang ganda rin ng katawan niya. Perpekto. Anong nangyari? May tao bang pumasok sa gabi? Metapisika. Grabe, metapisika. Bakit may babae dito sa gitna ng gabi? Mistikong agham. Wow. Ang daming maliit na unggoy. Walang anuman. Magpahinga na kayong lahat. Kakaiba lang ang nakita ko kanina. Hindi ka ba babalik sa pagtulog? Lene, bakit ka nandito sa Flower and Fruit Mountain? Madalas akong nananaginip. Sa panaginip may isang gwapong iskolar. Gusto kong makita siya. Ngunit hindi ko siya natagpuan. Sa tingin mo, ako ba yon? Hahaha. Ikaw. Huwag kang magbiro. Sige na, ikaw ay unggoy. Ang unggoy mas mabilis pang magalit kaysa magbasa ng libro. Mahal na unggoy, may masamang balita. Lumabas ka at tingnan mo. Ito. Kailan nangyari ito? Ngayon sa Fushang, nang magising kami, ang buong Huagu Mountain ay nagyelo. Patuloy pa rin ang malakas na snow. Tama nga. Bakit kayo lang ang nandito? Nasaan ang lahat? Sabi ng matandang unggoy, kakaiba ang pagbagsak ng snow. Ang buong bundok ng prutas at bulaklak ay natabunan ng yelo. Kailangan nating magmadaling maghanap ng pagkain. Kung hindi, lahat tayo ay magugutom hanggang sa mamatay. Pagkatapos ay maghahanap na tayo ng pagkain. CJ, magpatuloy na lang kayo dyan sa pagbabantay. Ako'y pupunta sa baybayin upang tingnan. Sabay na rin maghanap ng pagkain. Mukhang hindi mahina ang taong ito na kumilos ngayon. Ang galing ng kanyang kakayahan. Talagang hindi pangkaraniwan. Yung kapatid sa kabila. Halika na, dali.
Ang ganda ng pink na buhok ng batang babae. Pwe. Isang chunibyo na dalaga. Hi. Ang cute ng malaking unggoy na ito. May kailangan ka ba sa akin? Nakikita kitang naglalaro mag-isa dito, mukhang nag-isa ka. Sama ka sa akin maglaro. CJ, tara, mag-ice skating tayo sa dagat. Sa totoo lang, nakikita ko itong hindi masaya ang paglalaro. Umalis na kayo ni kuya. Turuan ka ni kuya maglaro. Siguradong mas masaya pa siya sa'yo. Mas masaya pa ba? Ayokong pumunta. Talagang masama ka, lolo na ito. Huwag kang matakot. Nakatira ako sa bundok ng mga bulaklak at prutas. Maraming maliliit na unggoy doon. At saka, nakikita kitang nag-slide sa yelo. May mas magandang ideya ako. Anong ideya? Sa bundok ng mga bulaklak at prutas, may isang talon. Sa ilalim ng talon ay may isang ilog. Maaari tayong umupo sa itaas ng ilog at mag-slide pababa. Maaari rin tayong makipagkarera. Tingnan kung sino ang pinakamabilis at pinakamagaling. Ano sa tingin mo? Sige, ayos lang. Pupunta na tayo ngayon. Makakababa ang Bodhisattva Guanyin sa aming silangang dagat. Talagang nagbibigay ng liwanag sa aking silong sa dagat silangan. Mahal na guro, pakiusap. Walang anuman, hari ng dagat silangan. Dapat ay ako ang nagdulot ng abala sa inyo. Ay naku, anong abala, wala yon. Maliit na bagay lang iyon. Mahal na guro, may iba pa bang kailangan? Maaari kayong humingi ng tulong kay Xiao Wang. Huwag mag-atubiling magsalita. Hindi maganda, Ginoong Dragon. Nakuha ng batong unggoy ang prinsesa at dinala siya sa Flower Fruit Mountain. Anong sinasabi nyo? Paano naman na naagaw ng batong unggoy ang prinsesa? Anong ginagawa nyo? Hindi ba't sinabi kong bantayan nyo siya? Ang prinsesa ay masayang naglalaro sa ibabaw ng dagat. Ngunit tinawag siya ng batong unggoy. At pagkatapos ay hindi na alam kung paano sumunod sa batong unggoy. At bumalik na sa bundok ng bulaklak at prutas. Bakit hindi ka pa nagpapadala ng tao para tawagin ang prinsesa? Kumusta? Gaano karaming pagkain ang nahanap? Medyo hindi maganda ang sitwasyon. Marami tayong nahanap na pagkain. Ngunit hindi magtatagal ang mga prutas na ito. Kung patuloy ang malakas na snow na ito, kaya't makakayanan lang natin na kumain ng isda, di ba? Malapit tayo sa dagat. Kahit na ang tabi ng dagat ay nagyelo na. Maaari pa rin tayong magbukas ng yelo at manghuli ng isda. Haha! Masarap ba ang isda? Pwede ba natin kainin yung isda na yon? Siyempre, masarap ang inihaw na isda. At meron ding maanghang na maliit na alimango. Maanghang na hipon sa kawali. Alimango. Sopas ng pagong. Diyos ko. Sobrang nakakatakot ng batong unggoy na ito. Wow. Ang laki ng lobster at alimango. Pwede bang kainin ito? Hindi pwedeng kainin. Ito ay hindi pwedeng kainin. Tinatawag nila akong umuwi. Miss, tinawag ka ng Haring Dragon na bumalik dahil may kailangan siyang gawin. Mabilis, umalis ka na. Nababahala siya. CJ, balik na tayo. Babalik na ako, bato ng unggoy. Bukas, babalik ako para makipaglaro sa'yo ha. Tama. Nakita niyo ba si Bai Jingjing? Yung babae kagabi. Lumipad na. Umalis na ng maaga. At lumipad na sa langit. Sige, punta na tayo sa baybayin. Maghukay ng yelo, manghuli ng isda. Narinig ko sa kanila. Ngayon, sumama ka sa isang bato na unggoy. Nagpunta sa Mount Huagu maglibot. Noong panahon na yon, sobrang talino niya. Yung mga laro na naisip niya, sobrang saya. Sa panahong ito, huwag ka nang bumalik sa Huagushan. Hindi naligtas ang Huagushan ngayon. Di namin alam kung saan nanggaling na isang gintong isda. Napakaibang klase niya. Makikita mo na lang sa yelong nakapaligid sa Huagushan. Papa, bakit hindi mo siya pigilan? Hindi ka rin ba kayang talunin siya? Hindi dahil ayaw kong pigilan, kundi dahil sa galing ng espiritu ng isdang ginto, na gustong sirain ang kanyang mahika. Kailangan matutunan ang 36 na pagbabago ng langit, at ang 72 pagbabago ng lupa. Saan matututo? Kaya ba't kailangan lang hanapin ang taong marunong? Maaari bang maibalik ang Huagushan sa dati? Zohahaha. Sinasabing sa Gandes and Ren, sa Xiugan Rane Ganye, may isang tao na kasing taas ng Ngai at Lali, na may ganitong mga kapangyarihan. Ngunit, kahit na humingi tayo ng tulong, iyon ay dapat gawain ng mga unggoy sa Hugudayan. Hindi ito para sa atin na makialam. Bato ng unggoy, bilisan mo na. Ang aking pamalo ng dagat. Matagal nang sabik na sabik. Hehe. Hahaha.
Kuhu, 你们这 ano bang ginagawa nyo? 放火呢？还是 Nagpasimula ba ng apoy o nasusunog na? Iniihaw na isda. Hindi magliyab, hindi sumisindi. Sobrang basa ng kahoy na ito. Hahaha. 你们 Kay 这么 dami 多 niyong mga 孩子 unggoy. 居然没 Pero 有 ni isa 人 sa 教 inyo 我 ang marunong mag-magic. Wala namang nagturo sa amin. Saan naman tayo pupunta? Halika, halika. 你们 Lahat kayo magtayo sa isang tabi. 我先把 Unahin 这 kong alisin ang usok dito. Naaliw na kita. Haha. Akala ko umalis ka na. Bakit hindi kita nakita buong araw? 我帮你们 Nabili ko na kayo ng mga jacket na panglamig. Talagang salamat sa iyo, Jingjing. Nais naming gumawa ng mga baluti para sa mga batang unggoy upang maprotektahan sila sa lamig. 小事 Maliit na 小事 bagay lang. 你们还需要 Ano 什 pa 么 ang kailangan nyo? 可以 Maaari kayong magsabi sa akin. Tutulungan ko kayong makuha ito. Huwag mong sabihin na. Talagang may isang bagay na kailangan mo akong tulungan. 干嘛 Bakit? 我要求 Nagpakita lang ako ng magandang asal sa iyo. 你还真 Ngayon, 是 talagang 我 kailangan mo na akong gamitin. Buwisit na unggoy. 我父王 Sabi 说 ng aking ama, 花果 ang 山 Huagusyan at ang paligid ay nagyelo 是一只 dahil sa isang nilalang na parang isdang ginto. Ang nilalang na ito ay may pambihirang kapangyarihan. Tanging ang mga pagbabago ng disya na may 72 at ang 36 na pagbabago ng tiangang ang makapagwawasak dito. Saksi Niu Hezo sa Fangsongshan, Saksi Yu San Xingzi. Nakatago ang isang matandang sage. Alam niya ang dalawang uri ng kapangyarihan ito. Pwede mong imbitahin siya. Ano ba to? Ganito na ba kalinaw ang mga taktika ngayon? At ginagamit pa ang isang inosenteng batang babae para magpasabi. Alam mo ba, King of the Dragon, baka ang niloloko mo ay ang magiging future na asawa mo. Hay. Sayang. Hindi ako makakaalis sa Huagu Mountain ngayon. Ilang araw na ang nakalipas. Para protektahan ang buong grupo ng unggoy. Nagsakripisyo ako at nakipaglaban sa asong lobo. Sobrang seryoso ang aking mga internal na sugat. 那 Eh, 你不要 hindi ka ba nag-aalala? Siyempre, nag-aalala ako. Kailangan ng hindi bababa sa 3 taon para makabawi. Kung ganoon, ganito na lang. 我家里有 Marami akong mga gamot 我 pang pagaling sa bahay. 我回去 Babalik ako at kukuha ng ilan para sa'yo. Hindi na kailangan yon. Yung maliit na si Meng, may nagsabi na ba sa'yo na ang ganda-ganda mo? Ay. Ano ba? 什么呀？ Haha. Halika, hulihin mo ako. Ay naku. Hello, batang ahas, ang nakakainis mo. Hahaha. Ay naku. Ikaw. Bakit ganyan ka? 这样啊， Pasensya na. Kakaslide ko lang kanina. Hindi ko alam kung paano ako nahulog. Tulungan kitang alisin ang niebe sa katawan mo. Lene. Ayaw ko sa'yo. Hindi na kita papansinin. Bukas, pupunta ka pa ba sa akin para maglaro? Kung hindi ka pupunta, ako ay. 为什么？ Ano? Mangungulila sa'yo. Hindi naman ako pupunta. Naghihintay ako sa'yo. Ang host ay nagtagumpay sa pag-akit ng purong pusong dalaga. Maliit na gantimpala, ginseng na prutas la isa. Grabe. May gantimpala pa pala dito. Aba, sino kaya ang nag-utos sa ahente na unggoy na ito? Wow. Kanino kayang unggoy na baby ito? Ang cute. Gusto kong mag-alaga ng isa. Anong ranggo ko? Sino ang magdaring hindi magbigay ng respeto sa akin? Sino ang may lakas ng loob na pisilin ang mukha ko?
Ang cute ng maliit na unggoy na ito. Hindi nakatiis ang kuya at hinalikan ka ng ilang beses. Huwag kang magalit ha. 这泼 Ang pilyong unggoy. Sino ba itong unggoy na to na daring nahalikan siya? Gusto ba niyang magka-trouble? Yung batang unggoy na to, niyayakap niya lang ng ilang beses. At nilalaplap niya. Dahil sa galit, nanginginig buong katawan. Ganito ang kanyang pakiramdam. Para siyang naglalaro ng undercover na laro. Ang pangalan niya ay Monkey Little Sister. Isa rin siyang unggoy mula sa bundok ng mga bulaklak at prutas. Noong nakaraan, namuhay siya sa likod ng bundok. Sa mga nakaraang araw, bigla na lang bumuhos ang malakas na nyebe. Nakikita kong mahirap siyang makasurvive sa likod ng bundok. Kaya dinala ko siya dito. Si Munting Anggoy. Magandang pangalan. Huwag ka nang magalit, munting kapatid. Gagawa ng isda si kuya para sa'yo. Hehe. Hindi pa ba siya dumating? Sige, magtatago na ako. Magbibigay ako sa kanya ng sorpresa mamaya. Suwit na unggoy. Sinasabi pa na hindi siya darating, pero naisip pa rin siya. Dahil nandito na siya. Hindi na tayo maghihintay, alis na tayo. Nakakainis talaga. Hala. Pakinggan mo ang tunog na ito. 好像 Parang 是 amoy 虫 anggoy. 子的 你没事 Ayos 吧 ka lang ba? 对不起 Pasensya na. Hindi ko alam na ikaw yon. Malubha akong nasugatan. Maaaring mawalan ako ng malay. Bago ako mawalan ng malay, gusto kong ikwento sa iyo ang isang kwento. Noong unang panahon, may isang magandang Snow White. Kumain siya ng mansanas na may sumpa mula sa kanyang madrasta, ang reyna. At pagkatapos ay nahulog siya sa pagkakakoma. Buti na lang may isang mabait na prinsipe na dumaan. Nang makita si Snow White na sobrang ganda, hinalikan niya siya. Kaya't ginising si Snow White ng halik ng prinsipe. Sa huli, nagsimula silang masaya at walang hiya na buhay magkasama. 你行 Gising ka na. 是不是 Masakit 受 ba ang 伤 sugat 严 mo? 重啊？我该怎么 Anong 办 gagawin 啊？ ko? Kayang gisingin ni prinsipe si Snow White sa pamamagitan ng halik. Yung sarili mo naman, siya ang prinsesa ng silangang dagat. Baka pwede mo rin siyang gisingin sa halik. Pero, halikan mo siya. Makakapagligtas sa kanya ang halik. Nasa proseso ka ng pagliligtas ngayon. At saka, naghalikan na kayo kahapon. Hindi pwede. Bilang isang babae, dapat mong pahalagahan ang sarili mo. Kahapon ay isang aksidente. Talagang wala na akong magagawa. Sarili ko na ang naglalaro sa ganitong paraan. Baka medyo nagmamadali na ako. Naglaro sa puso ng inosenteng dalaga. Gantimpala, 9-turn golden elixir ras 2. Hindi ko na kayang panoorin ito. Yung batang babae na yan, napakasimpleng tao, pinapahirapan mo pa. Nabuhay ang ginang. Pero, gusto ito ng maliit na kabayo. Ay. Maraming artista ang kinuha ng badha. Lahat ng Diyos at Diyosa ay naghihintay sa iyo, ang paunahing tauhan, para simulan ang shoot. Ano bang ginagawa mo? Nasa loob ka pa ng isang sitwasyon. Talagang gusto kitang pagsabihan. Ay. CJ, ang galing ng unggoy na to. Sa loob ng ilang araw, nakakuha na ng isang maliit na dragon. Dapat ko bang matutunan ito mula sa kanya? Pagpunta tayo sa palasyo ng Guanghan at subukan ang mga Changi. Talagang walang silbi itong batong unggoy na ito. Kagabi lang ay niloko pa ako. Ngayon ay nagpapakasaya pa sa isang dragon. Para bang hindi niya ako nakikita. Hindi pwede. Hindi pwedeng makalusot ang pasaway na ito. Ngayon, ipapakita ko sa batong unggoy na ito ang kulay niya. Paalam sa kanya kung ano ang ibig sabihin ng paghihiwalay ng magkasintahan. Mukhang napaka-relax ng Dragon King ah. Aba, si Guanyin pala ito. Hindi ka ba nagsabing may ginagawa ka? Bakit ka bumalik? May ginagawa nga ako. Pero, kailangan kong pumunta sa Dragon Palace para ipaalala sa iyo. Yung anak mong babae ay talagang naagaw na ng batong unggoy. Katatapos lang sa gubat sa likod ng Flower and Fruit Mountain. Sila ay nagsimula ng kumain.
Buti na lang at agad na nagpabatid si Guanyin. Kung hindi, ilang araw pang huli. Nakaluto na ang bigas. Ay! Sinasampal ka ng maliit na kamao sa dibdib. 你胸口。 Patay ka, maliit na masamang bata. Walang hiya. Bitiwan mo ako. Ay. Uwi na ako. 回去了。 Babalik ako sa ibang araw. Bastos na unggoy. Hindi ka na. Pwedeng makipagkita sa kanya. Seryoso kaming nagmamahalan ni Xiaoming. Huwag na akong makipagkita sa kanya. Mas masakit pa yan kaysa mamatay. Karma mo. Sino ang nagsabi sa'yo na magpadala ng message para lokohin ako na magpa-eskolar? Alam mo ba kung ano ang magmahal? Kakakilala lang kayo ilang araw pa lang. Iyan ay pagtingin lang sa itsura. Ang pangit mo. Huwag na nating pag-usapan yan. Ang alam ko lang ay, masaya tayo kapag magkasama. Sapat na yan. Gago. Sasabihin ko na sa'yo ang totoo. Si Xiaoming ay prinsesa ng aking lahi ng dragon. Ang perlas ng buong silangang dagat. Ikaw, isang maliit na ligaw na unggoy. Hindi ka karapat-dapat sa kanya. Simula ngayon, lumayo ka sa kanya ng kaunti. Huwag mo akong pilitin na patayin ka. Tatay, huwag kang magalit. Bilang manugang, hindi ako maganda ang ngipin. Kaya bagay sa akin ang malambot na pagkain. At saka, ako at si Xiaoming ay may magandang koneksyon. Kung pipigilan mo ang aming pagmamahalan, hindi ka ba nag-aalala na si Xiaoming ay magiging malungkot sa hinaharap? Ayaw mo ring mawala ng isang napaka-cute na anak na babae, di ba? Ah, 观音， hindi ba sinabi ni Guanyin na basta bigyan ang bato na unggoy ng dahilan para lumakas, ay mag-aaral siya sa isang guro? Pero bakit parang iba ang bato na unggoy na ito sa inaasahan? Parang iniisip niya na ako ay isang walang kakayahang boss. Hahaha. Nakakatuwa. Talagang kawili-wili. Ang galing mong magsalita tungkol sa pagiging live-in partner. Ang batong unggoy na ito ay talagang isang kahanga-hangang tao. Para kang palaka na gustong kumain ng karne ng swan. Nangangarap ka lang. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Kahit na tinulungan ko kayo. Alam mo ba kung gaano katagal ang buhay ng aking lahi? Kahit na ang anak ko ay 1,000 taong gulang na. Hindi pa siya umabot sa edad ng pagiging adulto. Sa hinaharap, maaari siyang mabuhay ng higit sa 10,000 taon. Ikaw, sa loob ng 300 o 500 taon. Sa tingin mo babagay kayo? Walang problema. Hindi ba't marami kayong kayamanan sa Dragon Palace? Sa mga panahong iyon, sana'y bigyan mo ako ng mas maraming elixir at sariwang prutas. Hindi ba't maaari rin akong mabuhay ng 1,000 taon? Ding! Naging matagumpay ang walang kahiyang baligtad na taktika. Nakuha ang critical na hit, siyam na paglikha ng ginto lalima. Huwag muna kayong magkita. Kung makakakuha ka ng kakayahan sa loob ng 3 taon, at kung pareho pa rin kayong may gusto sa isa't isa, susuportahan ko kayo. 3 dekada sa silangan. Laban lang, kabataan. Nawalan na ako ng lakas. Kung ganito pa rin, hindi pa rin naiisip ng unggoy na mag-aral. Wala na akong magagawa. Kailangan ko na lang bumalik sa langit para hanapin si Buddha. Hindi ba? Siya ba ang sumusunod sa akin? Putang ina niya. Gumagawa siya ng mga kalokohan sa akin ng lihim. At nagsusubaybay pa. Sobrang nakakainis na talaga. Ay naku. Hindi ba si Monkey Little Sister? Ang swerte talaga natin. Hindi kita makita buong araw, kuya. Gusto na kitang patayin. Bitawan mo na ako. Sabi mo bitawan, bitawan na. Ang baba ng tingin sa akin. Ikaw. Gusto mo bang mamatay? Kahit na magandang unggoy itong batang babae. Hindi ko alam kung sino ang nagpadala sa kanya. Pero maaari kong baligtarin ang sitwasyon at direktang makuha siya. Basta't naglalaro lang. Pagkatapos makuha ang lahat, saka ko siya iiwan ng masakit. Hindi ba't maganda yon? Hahaha. Pasensya na, ate.
Medyo nag-exert ako ng lakas kanina. Huwag ka nang masakit ang mukha mo. Ako, paalala lang sa'yo. Kung maulit mo pang pisilin ang mukha ko, magagalit ako sa'yo. Ang ganda mo, ate. Alam mo ba, sa sandaling iyon lang kanina, halos mapunit ang puso ko sa sobrang sakit. Bakit parang napupuno ang puso? Dahil pumasok ka sa puso ko. Kaya nararamdaman ko na parang mamamatay na ako sa sobrang dami. Hindi ko akalain na ganito ka pa rin walang kwenta. Kaka-inlove ko lang sa isang dragon. Ngayon, bigla na namang na-inlove sa isang unggoy. Bakit hindi ka pa namatay? Kuya Bunso, muling nagpapasaway ka na naman. Pinagbabantaan na kita, Stone Monkey, at niyakap mo pa ang mukha ko. Maniniwala ka bang makikipaglaban ako sa'yo? Haha. Gusto mo bang makipaglaban sa akin? Sige, maglaro tayo sa snow at magumpugan. Bawasan mo ang init ng ulo mo. Bato ng unggoy, papatayin kita. Kuan Yin na. Talagang naawa ako sa'yo. Tiyak na aalalahanin ko ang iyong nagawa. Hindi. Ngayon kahit hindi ako makagalaw, kailangan din ng isang tao para turuan ng leksyon ang unggoy na to. Hindi maganda ang sitwasyon na to. May ambush ba dito? Nagbibiro lang ako kanina. Huwag kang magalit. Sinasabi ko sa'yo, gusto kita kaya ako nagbibiro. Kung sakaling may panganib ka, handa akong iligtas ka kahit na ilagay ko ang aking buhay sa panganib. Buwis buhay. Totoo ba o hindi? Malalaman mo rin. Kung totoo ito, magdaranas ka ng kaunting pinsala. Kung hindi, maghintay ka na lang na dalhin pabalik sa Water Curtain Cave. Ikaw nga ang batong unggoy na pumatay sa mga kapatid na lobo. Alam mo ba na ang mga kapatid na lobo ay nasa ilalim ng aking proteksyon? Hindi ako batong unggoy. Pare, nagkamali ka ng unggoy. Ako ay ang malakas na unggoy. Yung milagro unggoy na may pambihirang lakas. Ano, hindi ka batong unggoy? Nagsasalita ka ng kalokohan. Ikaw nga ay bato na unggoy. Hindi ako bato na unggoy. Paano ka naman hindi? Ikaw ay bato na unggoy. Totoo, hindi ako. Nagkamali ka ng unggoy. Yung sinasabi mong bato na unggoy ay kinuha ng hari ng mga dragon sa silangang dagat. Kung hindi ka naniniwala, tanungin mo siya. Ganun ba? Tangina. Ikaw, tanga kang isda. Wala ka bang utak? Kanina, sinabi ko na sa'yo. Bakit kailangan mo pang magtanong? Ako ay undercover. Paano mo gustong sagutin ko? Tama. Dinala ang batong unggoy sa palasyo ng dragon sa silangang dagat. Hahaha. Namatay ako sa tawa. Bakit ang tanga ng isdang ito? Madali lang itong napapaniwala. Sigurado akong ang may-ari nito ay tanga rin. Bumalik na tayo. Huwag hayaan na maabutan tayo ng tanga ng isda. Si Monkey Little Sister ang isdang ginto. At ang nagyelong ilog. Baka si Monkey Little Sister ay si Guanyin na nagbago. Kung ganon, hindi lang ako humawak sa kanyang mukha. Kundi hinalikan ko pa siya. Ayos na. Bakit mo ako pinipisil ulit? Kasi kung hindi ko pipisilin ngayon, hindi na ako makakapagpisil mamaya. Nandyan na ulit ang halimaw na isda. Baka mamatay na ako. Huwag mo akong alalahanin. Mabilis, tumakbo ka na. Bitawan mo na ako. Bakit hindi mo muna ako bitawan bago mo ako itulak? Ahem. Patay na unggoy. Sino ang nangahas na lokohin ako? Ikaw nga. Ikaw ang batong unggoy. Batong unggoy. Bitawan mo na ako agad. Babalik ako sa Water Curtain Cave para humingi ng tulong. Bitawan mo ang batang babae na yan. Ayos ka, may makapal na kilay at malalaking mata, isda. Sigurado akong gusto mo ang kapatid kong unggoy. Gusto mong agawin siya kaya't ginagawan mo ako ng ganyan. Kahit mamatay ako ngayon. Hindi ko ibibigay ang kapatid kong unggoy sa'yo. Kapatid, huwag kang matakot. Maliban na lang kung mamatay ako ngayon. Siguradong hindi ka masasaktan ng maliit na isdang engkanto na ito. Bilisan mong pakawalan siya. Kung may lakas ka, maglaban tayo ng isa-isa. Maliit na engkantong isda. Nangahas kang pumasok sa Mount Huaguo para agawin ang ina kong unggoy. Ngayong araw, mamamatay na ako. Pero hindi ko hahayaan na masaktan ang maliit na unggoy na ito kahit isang buhok lang. Kung may lakas ka, halika, patayin mo ako. Sa oras na ito, talagang isang talento ka.
Baka mas mabuti kung ganito na lang muna ngayon. Ako na ang magsasabi ng bilang. Sa gabi ng buwan na puno, 3 taon mula ngayon. Magkakasama tayo sa isang sayawan bilang pagkakaibigan. Sila ay haharapin ng 3 araw at 3 gabi. Naintindihan mo ba ang palakpak? Akala mo ba tanga ako? Kung tatakbo ka sa loob ng 3 taon, saan kita hahanapin? Kapatid na goldfish, matalino ka. Sa panahong ito, nagtamo ako ng malubhang sugat sa loob. Kakailanganin ko ng 3 taon para gumaling. Kahit na manalo ka ngayon, hindi pa rin ako magiging karapat-dapat na ikagagalak. Sige, makinig na lang ako sa'yo. Sa gabi ng 3 taon mula ngayon, magkikita tayo sa tuktok ng Mount Huaguo para maglaban. Kung hindi ka darating, pupunta ako sa Water Curtain Cave at huhuliin ko lahat ng mga unggoy para kainin. Big-headed fish. Sa 3 taon, tiyak na gagamitin ko ang golden cudgel para pukpukin ka. At isusunog ko ito sa apoy at kakainin. Ngayon, dapat na talagang mag-aral ng sining ang bato na unggoy, di ba? Salamat sa pagprotekta mo sa akin kanina, bato na unggoy. Mukhang ikaw rin ay isang mahusay na aktor, ah. Sa loob-loob mo, gusto mo akong patayin. Pero sa labas, nagpapasalamat ka pa. Kailangan talagang gawin yon. Nabanggit ko na. Basta nandito ako. Walang makakagalaw sa'yo kahit isang hibla ng buhok. Huwag kang masyadong mag-alala. Huwag ka nang magsabi ng salamat. Naging sobrang formal na. Sa totoo lang, kung talagang gusto mong pasalamatan ako, ihandog mo na lang ang sarili mo sa akin. Kahit papaano ay papayagan kitang maging maliit. Hahaha. Bakit ngayon na alam mo na ang tunay na pagkatao ni Monkey Girl? Ay pinapahirapan mo pa siya at niloloko. Mas masaya ka pa sa loob. Hindi lang masaya, kundi parang sobrang nakaka-excite pa. Binalaan na kita. Huwag mong pisilin ang mukha ko. Kung hindi, gagawin ko. Ate, nakita mo ba kung gaano ako kapuyat para iligtas ka? Hindi mo man lang ako pinayagang hawakan ang mukha mo. Ikaw pa ang nagsasabi. Ikaw na nga ang nagpisil sa mukha ko kanina. Iyan eh, hindi na kita kakausapin. Hey, bato. Ano naman ang ginawa mo buong araw? Ako ito. Pumunta ako upang hanapin ang katotohanan tungkol sa Flower Fruit Mountain na na-freeze. Ang ibig mong sabihin ay may taong gumamit ng mahika upang i-freeze ang Flower Fruit Mountain. Bato ng unggoy. Totoo bang may nag-freeze sa ating Flower Fruit Mountain? Bakit kailangang i-freeze ang ating Flower Fruit Mountain? Paano magkakaroon ng ganitong kasuklam-suklam na tao? Maraming maliliit na hayop sa bundok ng bulaklak at prutas. May isang isdang ginto na halimaw. Basta't sobrang lakas niya. Nakipaglaban ako sa kanya buong maghapon at hindi pa rin nanalo. Kaya't nagtakda kami ng 3 taon na kasunduan. Pero sa tingin ko, may mas nakatago pang plano ang espiritu ng isdang ginto. Kapag naging mas malakas na ako balang araw, hahawakan ko siya at panatilihin sa aking tabi. Magpapasakop ako sa inyo. Sus Mariosep, hindi kaya si Guan Yin ang babalik sa gitna ng gabi para maghiganti sa sarili niya? Anong nangyari? Natatakot ka habang nakikita mo ako. Parang nakakita ng multo. Wala yun, okay lang. Bakit ka nandito sa gitna ng gabi at hindi natutulog?